Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung favor nyo na lang kaserbong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pagkakaunawa ko, hindi ibabalik sa dating class program yung existing na natin ngayon na this current school year. Sa pagkakaunawa ko, sa flexible class program ay gagawing 1 hour per subject area dito sa matatag curriculum. Pero parang 4 days na lang bawat subject area. Parang ganito yung pagkakaunawa ni Sir Bong. Sa pagkakaunawa pa ni Sir Bong, dito sa flexible class program, lahat ng subject area ay equal days pa rin na ituturo sa ating mga learners. Hindi na gagawin yung 2 days lang para sa ESP at 3 days para doon sa AP. Lahat ng subject areas ay pare-pareho ng number of days at number of hours na ituturo sa classroom. Dear teachers, may mga tanong pa rin yung ating mga guro tungkol dito sa classroom observation. Alam nyo, dear teachers, ang sabi sa DepEd order, anything na related sa RPMS ay suspended. Kung hindi naman related sa RPMS, it will be conducted. Yung classroom observation, depende ito sa purpose ng principal. Kung ang purpose ng classroom observation ay may tool for RPMS, hindi pa ito pwedeng gawin ng principal nor master teacher. Kasi nga, suspended pa ang RPMS. Pero kung ang purpose ng classroom observation ay for clinical supervision, mentoring, or coaching, hindi ito binabawal. Maliwanag ba ito sa ating mga guro? Punta naman tayo sa iba nating topic. Alam nyo, dear teachers, meron akong isang masayang balita sa inyo. Kasi by this time ay available na itong ating mid-year retroactive payment. Ulitin ko mid-year retroactive payment. Ang ibig sabihin, Sir Bong, meron ng fund sa inyong mga schools or division itong sinasabi kong mid-year retroactive payment. Maaring this week ay pumasok na ito sa ating mga ATM. Baka nga yung ibang division ay nakakuha na nitong sinasabi kong mid-year retroactive. Tama ba si Sir Bong? Perhaps tatanungin nyo, Sir Bong, bakit po tayo merong retroactive na mid-year? Di ba nakuha na natin yung ating mid-year bonus last May 15? Meron pa tayong dagdag. Ito ay resulta ng SSL 6 o resulta ng ating increase sa salary na nagsimula noong January 2024. Sir Bong, magkano naman po yung aming retro ng mid-year? Parang nasa 1,500 din ang tatanggapin ng isang Teacher 1. Alam nyo, dear teachers, malaking bagay na rin itong retroactive natin sa mid-year. Besides, meron pa naman tayong retroactive na matatanggap from January to August dahil sa SSL 6. At itong retroactive na ito ay sinasabing meron ng SARO. Kaya in the soonest time ay posibleng makuha na rin natin ito. Kasi kung hindi natin ito marireceive this September, posible yan na ma-receive natin yan na October. Ito yung retroactive na mula January to August. Now, ito namang inaasahan natin na increase. Alam nyo, nakausap ko yung aming accountant dito sa division office at nakausap ko rin yung aming ADAS dito sa aming school. Pareho sila nag-confirm na kasama na sa sahod this September yung aming increase. Kaya dun sa half na salary namin dito sa Division of Caloocan this September 15,
included na yung aming increase. At alam ko sa lahat ng mga division, pare-pareho lang naman tayo ay papasok na rin this September yung inyong increase. At kasunod nito, hindi na rin magtatagal ay makukuha na rin natin yung ating retroactive from January to August. May natutunan ba kayo sa topic natin sa araw na ito? Maraming salamat sa inyong lahat.